Magandang araw mga ka-Express Info. Ang balitang, posibilidad na maging eligible si Ange Kwame bilang isang lokal na manlalaro ng Gilas Pilipinas ay isang game changer na maaring magdulot ng matinding pagbabago sa landscape ng basketball sa Asia. Sa loob ng isang dekada, maaring mangibabaw ang Gilas sa rehiyon, lalo na't may kombinasyon na ng talento, taas at kakayahan ang mga manlalaro tulad ni Kai Sotto, AJ Edo, Junmar Fajardo at posibleng si Ange Kwame. At kung may sakatuparan ang balitang ito, magdadala ito ng bagong pag-asa para sa basketball program ng Pilipinas at magpapakita ng ating kakayahan sa pandaigdigang entablado. At sa video na ito, ating tatalakayan ang mga aspeto ng balita at ang implikasyon nito sa basketball at ang posibleng epekto sa buong Asia. Si Ange Kwame, isang Ivory Coast-born player, ay naging bahagi ng Philippine basketball program mula nang sumali siya sa Ateneo de Manila University. Ang kanyang kasanayan bilang student athlete sa bansa ay nagbibigay sa kanya ng matibay na pundasyon sa pag-unlad ng kanyang karera. Sa ilalim ng relaxed FIBA rules, may posibilidad siyang ma-qualify bilang local dahil sa kanyang extended residency at edukasyon dito sa Pilipinas. Isa sa mga mahalagang issue na binibigyang pansin ay ang prinsipyo ng jus soli, karapatan based sa lugar na kapanganakan, na kinikilala ng FIBA bilang batayan ng citizenship kumpara sa jus sanguinis, karapatan base sa dugo o heritage, na ginagamit sa batas ng Pilipinas. At kung magiging ganap na local si Ange Kwame, hindi na siya ituturing bilang naturalized player, at magkakaroon ng kalayaan ng Gilas Pilipinas na magdagdag ng iba pang naturalized players tulad ni Justin Brownlee o iba pang world-class talents para palakasin ang kupunan. Maraming bansa ang gumagamit ng relaxed FIBA rules para palakasin ang kanilang roster. Halimbawa, ang Dominican Republic na may 4 na US-born players sa kanilang Olympic qualifying tournament roster na sina Antonio Peña, Ede Polanco, Adonis Henriquez, at Luis Santos. Bagamat lahat sila ay pinanganak at nag-aral sa US, kinilala silang local players ng FIBA dahil sa kanilang kaugnayan sa Dominican Republic. Kung ang parehong pamantayan ang ipapataw sa kaso ni Ange Kwame, may posibilidad siyang maglaro bilang local para sa Pilipinas. At kung maaprobahan ang eligibility ni Ange Kwame bilang local, magiging bahagi siya ng tinatawag na quadruple towers ng Gilas Pilipinas kasama sina Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Ang kombinasyon ng mga manlalarong ito ay magdadala ng matinding hamon sa mga kalaban dahil sa kanilang taas, lakas at husay sa laro. Si Kai, sa taas na 7'3", ay may kakayahang magdomina sa ilalim ng ring at maging isang game changer sa depensa. Ang kanyang karanasan sa NBA Summer League at Japan B-League ay nagpabuti sa kanyang laro. AJ Edo, isang versatile big man na kilala sa kanyang shot blocking at rebounding, at sa kabila ng mga injuries sa nakaraan, bumalik siya sa kanyang prime form na nagpapalakas sa Gilas frontcourt. Junmar Fajardo, ang Kraken ng Philippine basketball at maraming beses ng MVP sa PBA, ay nagbibigay ng veteran presence at stability sa ilalim ng ring. Ange Kwame, kung maaprobahan, siya ay magdadala ng karagdagang depensa, rebounding at pick-and-roll execution na magiging susi sa tagumpay ng Gilas. Ang pagkakaroon ng 4 na skilled big men sa isang kupunan ay magbibigay ng matinding edge sa Pilipinas, lalo na laban sa mga powerhouse teams tulad ng Japan, South Korea at China. Kung magkakaroon ng favorable ruling ang FIBA sa kaso ni Ange Kwame, tiyak na magdudulot ito ng domino effect sa basketball sa rehiyon. At narito ang ilang posibleng epekto. Sa taas at talento ng kupunan, magiging mahirap para sa ibang Asian teams na makipagsabayan. Ang kombinasyon ng height advantage at skill level ay magbibigay ng malaking kalamangan sa rebounding, shot blocking at post play. Ang pagpapalakas ng Gilas ay magtutulak sa ibang Asian teams na maghanap ng mas malalaking manlalaro at mag-level up sa kanilang laro.
Ito ay magpapabuti sa overall quality ng basketball sa rehiyon. At ang tagumpay ng Gilas ay magbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pinoy na mangarap at magsikap sa basketball. Maaaring magdulot ito ng mas maraming grassroots programs at pagpapaunlad ng homegrown talents. Bagamat promising ang balitang ito, meron ding mga hamon na kailangang pagdaanan upang maging ganap na local si Ange Kwame. Isa sa mga pangunahing isyo ay kung gaano katagal ang residency na kinakailangan para maging eligible ang isang manlalaro. Sa ngayon, walang eksaktong numero ang itinakda ng FIBA, kaya't nananatili itong bukas sa interpretasyon. Bukod pa dito, ang politika sa sports ay maaari ring maging hadlang, lalo na kung may mga bansang tutol sa relaxed rules ng FIBA para sa Pilipinas. At para ma-realize ang potential na ito, mahalaga ang suporta mula sa FIBA at sa sambayan ng Pilipino. Kailangang maipakita ng Gilas Management ang legal at moral na batayan sa pag-aproba sa eligibility ni Ange Kwame bilang lokal. Bukod pa dito, ang suporta ng mga Pinoy ay magpapalakas sa moral ng kupunan na mahalaga sa anumang tagumpay. Ang posibilidad na maging local si Ange Kwame ay isang malaking hakbang para sa basketball ng Pilipinas, hindi lamang sa larangan ng Asia, kundi pati na rin sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang pagkakaroon ng eligibility bilang local ay magbibigay daan para mas maging epektibo ang Gilas Pilipinas, lalo na't maitatambal siya kina Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Ang kombinasyong ito ay magdudulot ng kakaibang lakas sa Gilas na kayang harapin ang pinakamalalakas na kupunan sa Asia. Bukod pa dito, ito rin ay nagpapakita ng patuloy na pag-usbong ng ating programa sa basketball, na siyang naglalayong itaas ang kalidad ng laro at ipakita ang husay ng mga Pinoy. At bukod sa kanilang pisikal na tangkad at lakas, mahalaga ring bigyang diin ang puso at determinasyon ng mga manlalarong ito. Ang pagiging bahagi ni Ange Kwame ng ating kupunan ay simbolo ng pagsasama-sama ng talento mula sa iba't ibang pinagmulan, na siyang nagpapakita ng pagkakaisa para sa iisang layunin, ang dalhin ng Pilipinas sa tagumpay. 激しくついていきます。そしてカイソット。いいですね。カイソットに通った。リバウンドジャスティン・マック。ブロックしますね。ただファウルが鳴っています。いや、ディフェンスの声、信州ブースター。カイソット。道に桐原がついています。カイソットこの位置から沈めてきているというのはありますが、うまいですね。一方の横浜カイソットです。ボールを奪った。そしてカイソッ